Nagsimula nga ang Chapter 96 at may caption ito na hamunin ang Japan National U20. Pumili ng kapunan sa A, B at C na mas magpapakinang sayo. Sa silid kainan ng ikatlong yugto ng pagpili, maraming manlalaro ang makikitang kumakain. Napansin nga ni Raichi na ang daming pagkain sa harap ni Igaguri at tinanong ito kung nakuha niya ba ang lahat. Sagot naman ni Igaguri, ngayong gabi nga lang na maaari silang kumain ng higit sa gusto nila. Kaya sayang nga naman, dagdag pa nito, huwag nga raw malitin ang kanyang pagnanasa sa pagkain. Kumuha si Gagamaru sa ulam ni Igaguri at dali-dali niya itong kinain. Tawa ng tawa si Bachira sa inasal ng mga kasamahan. Samantalang iniabot naman ni Isagi ang chopstick at sinabing gamitin ito ni Gagamaru. Sinimulan ni Raichi na pag-usapan ang tungkol sa pagkabigo ng kasamahan sa Team C. Nang hinayang si Gagamaru kay Naruhaya, dagdag naman ni Raichi, si Kuon na traidor, si Imamura na babaero, si Imon na goli, at si Kunigami sabat ni Isagi. Hindi daw inaasahan ni Bachira na matatanggal ito, dahil si Kunigami ay isa sa mga malakas na manlalaro sa Blue Lock. Nagsabi naman si Chigiri na ganito talaga sa Blue Lock, at ang lugar daw na ito ay magsasara kapag hindi nila natalo ang Japan U20, kaya hindi daw nila kailangang mag-alala sa iba. Sumang-ayon naman si Raichi at sinabing hanggang bukas na lang ang kanilang pagpili sabay tanong kung may napili na ba sila. Nagdesisyon si Igaguri na piliin ang Team A dahil nakasama na niya dati si Shido. Iniisip pa lang ni Gagamaru kung sa Team B or C, ayon sa kanyang intuition. Ipinaalam ni Raichi na pwede nilang panoorin ang nakaraang laban sa monitor room. Isang team nga lang ang pipiliin ni Bachira at makakapaglaro nga siya sa 2 matches. Medyo asar nga si Raichi dahil sobrang weird daw na si Bachira ang pinakamataas sa Team Z. Samantalang hindi pa nga nakapagpasya si Chigiri kung aling kapunan ang kanyang sasalihan. Tinanong nga niya si Isagi. Ngunit nalilito pa rin ang huli sa kanyang pipiliin. Sinabi ni Bachira na kung nais ni Isagi na gumawa ng chemical reaction, then kailangan niyang piliin ang Team C dahil maaari siyang gumamit ng kombinasyon kasama si Nagi. At kung nais ni Isagi na sumugal sa kanyang unknown na potential, then piliin nga raw niya ang Team A kung nasaan si Rin. Sumang-ayon nga si Isagi sa mga sinabi ni Bachira. Naisip niya na hindi magiging madali kung sa team ni Rin. Dahil malaki ang posibilidad na mabaon siya ng walang ginagawa. Naguguluhan nga siya kung aling kapunan ang pipiliin. Pagkatapos nun sa communal washroom, nagkataon na nagkita si Nabarro at Isagi. Sinabi nito na mahina siya dahil hindi siya makapili. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Isagi. Sumagot naman si Baro at sinabing kahit saan maliban lang ang nakakaasar na si Nagi, kapunan si. Hindi nga daw magiging maganda sa kanya kung makakasama niyang maglaro ang dati na niyang kakilala. Doon nga siya sa maipapakita niya ang kanyang pagiging hari. Naasar nga si Baro dahil hindi nga kasali sa top 6 si Isagi. Naisip niya na si Isagi ay karapat-dapat sa mataas na posisyon at balak nga niyang durugin ito. Sinabi pa niya na huwag hayaan ni Isagi na mabaon sa lugar na iyon. Paalis na nga si Baro nang lumapit si Nico. Nanghiram ito ng face wash. Nagulat nga si Isagi kay Nico. Alam ni Nico na hindi pa nakapili ng team si Isagi. Nasabi niya na sinusubukan ni Igo ang pagiging competitiveness nila. Pero sa bandang huli, mukhang sinusubok lang ni Igo kung paano sila makipagkompetensya sa top 6. Tinanong ni Isagi kung nakapili na ba si Nico. Sumagot naman si Nico at sinabing pipiliin niya ang team na susuporta sa kanyang laro. Natuto daw siya kay Isagi na kailangang mang-agaw ng leading role sa laban. Nagtapos ang pag-uusap nila na pinapaalis ni Nico si Isagi. Dahil maghuhugas pa siya ng kanyang noo at ayaw niyang makita siya ng ibang tao sa ganong sitwasyon. Samantala sa living room ng top 6 may nagaganap na pagpupulong. Sinabi ni Igo na malayo na ang kanilang narating. Lahat sila walang dudang napatunayan ang kanilang lugar bilang Blue Locks Elite. Patuloy nga dyan sa pagsasalita si Igo na ayos na ang bawat team na A, B at C. Sa ganitong pares kailangan nilang magpakita ng bagong atake na hindi pa nila nagagawa ng mag-isa. Isipin daw nila ang iba bilang kasangkapan para maging pinakamahusay na striker sa mundo. Huwag din daw nilang hayaan ang kahit sino na agawin ang kanilang posisyon dahil tatayo silang lahat sa pinakataas ng Blue Lock. Ang football daw na kanilang linikha ay magiging sandata na sisira sa Japanese football. Gusto daw makita ni Igo na umangat sila sa hamon. Sa monitoring room, pinapanood ni Isagi ang laban ni Nagi at Rin.
Naguguluhan siya kung aling kapunan ang tamang piliin. Naisip niya ang tungkol sa tryouts. Ang pagsusulit na susubok sa kanila ay ang paggawa ba ng chemical reaction na kasama ang top 6. Hindi ba sila mababaon dahil sa mga to? Kailangan daw niyang magdesisyon at gawin ang lahat ng iyon sa isang laban. Sobrang hirap nga sa pagpili si Isagi. Biglang may nagsalita, pareho daw sila. Napalingon nga si Isagi at nakita si Reo. Nag-usap ang dalawa, akala ni Isagi diretsong sinagi ang pipiliin ni Reo. Ayaw namang marinig ni Reo ang ganong salita sa lalaking naghiwalay sa kanila. Humingi nga ng tawad si Isagi. Sinabi nga ni Reo na plano niyang piliin ang team ni Nagi. Pero nagdadalawang isip siya. Tinanong ni Isagi kung bakit. Pagkatapos piliin ni Nagi si Isagi noong second selection, narating daw niya ang stage na yon upang patunayan na mali si Nagi. Pero nang makitang nasa top 6 ito at kung ikukumpara sa level niya, si Nagi ay malayo na at parang mahirap na itong abutin. Hindi niya alam kung may confidence pa siyang maglaro sa tabi nito. Pakiramdam niya na kung palalagpasin niya ang pagkakataong ito ay hindi na siya magkakaroon pa ng second chance. Pero kung may magawa daw siyang mali habang kalaro ito, parang mas lalo lang itong lalayo kaya hindi niya alam ang gagawin. Sumang-ayon si Isagi sa mga sinabi ni Reo. Para sa kanya, ganun din daw si Rin. Nakikita niya na kung hindi sila magkasama ngayon sa laban, baka mapunta ito sa lugar na kung saan hindi na niya maabot. Iyon ang bagay na ayaw niyang pagsisihan. Nakapili na nga si Isagi ng koponan na kanyang sasalihan. Nagpasalamat nga ito kay Reo dahil natagpuan na niya ang sagot sa kanyang problema. Papatunayan niya daw na ang landas na kanyang pinili ay hindi pagkakamali. Nagtapos nga ang chapter 96 at may caption ito na, "Kung gusto mong maging malakas, hamunin ang pinakamataas. Laging piliin ang daan na tungo sa ebolusyon."